Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na balita na matagal nang hinihintay ng maraming crypto investors, lalo na ng mga may hawak or holdings kay XRP. Sapagkat ayon po sa isang kilalang abogado ng securities sa Amerika, posibleng matapos na raw ang matagal ng kaso ni XRP laban sa SEC sa loob ng 1 hanggang 2 buwan. Yan, or 1 to 2 months. Oo, narinig po ninyo yan ng tama. Matuluyan na pong matapos ang isa sa pinakamahabang legal battles dito sa mundo ng crypto. Pero, paano nga ba ito nagsimula? Nasaan na tayo ngayon? At ano po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan mga crypto, simulan po natin sa kung ano po ang pinagmulan ng kaso ni XRP laban sa SEC. Yan, magsimula po tayo sa pinakasimula para po sa mga baguhan lamang rito yan, na hindi pa nakakaalam. Noong pong taong 2020 ay sinampahan si XRP ng kaso ng US Securities and Exchange Commission or SEC. At ano yung paratang? Yung paratang po ayon sa SEC ay si XRP daw ay isang unregistered security. Na ibig sabihin ay ibinenta ito sa publiko nang hindi sumusunod sa mga regulasyon. Para po itong nagsabing nagbenta ka ng stocks na hindi aprobado ng gobyerno. Yan, parang ganyan po yan. Kaya simula noon ay pumasok po si Ripple Labs, ang kumpanya sa likod ni XRP, sa isang matinding legal battle. Yan, legal na laban. Ngayon ay dito naman po papasok si Ginoong Mark Fagel. Yan, sino ba itong si Ginoong Mark Fagel at bakit naman po mahalaga ang kanyang opinyon? Ayan. Si Ginoong Fagel ay isa po siyang dating abogado sa SEC at eksperto na rin po siya pagdating sa mga securities cases. Kumbaga ay kabisado niya ang galaw ng SEC dahil doon siya mismo galing. Ayon sa kanya ay malaki ang posibilidad na i-dismiss na ng SEC ang kanilang apila laban kay Ripple sa loob ng 1 hanggang 2 buwan. Ayan, 1 to 2 months. At hindi lang basta opinion ito. Base po ito sa standard na proseso ng SEC kung saan kinakailangan nilang bumoto bago maglabas ng formal na desisyon sa mga enforcement cases. Ngayon ay ano po ang estado ngayon ng kaso? Ayan, ayon po kay Ginoong Fagel, wala pang formal na pagbawi ng apila mula po sa parehong panig. Ibig sabihin ay pareho pa rin po silang may pending appeal sa korte. Pero noong June 28, si Ginoong Brad Garlinghouse, ang CEO ng Ripple, ay naglabas ng pahayag na nagsasabing, "We're closing this chapter once and for all." Ayan. Mukhang nagpapahiwatig po ito na si Ginoong Brad, nagpapahiwatig po si Ginoong Brad na tapos na ang laban. Pero ayon po kay Ginoong Fagel, hanggang hindi pa formal na isinasubmit ang dismissal ng appeal, hindi pa ito opisyal. Ngayon ay may epekto ba ang mga meeting ng SEC sa issue ni XRP? Ayan. May mga haka-haka na baka ang July 10 meeting ng SEC ay konektado po sa kaso ni XRP. Pero nilinaw ni Ginoong Fagel na ang mga closed door meetings ng SEC ay regular at lingguhan or weekly. Ayan. Wala raw basihan ang mga espekulasyon na ito ay may kaugnayan sa kaso ni XRP. Pero sa kanya, unless may official statement, chismis lamang daw ito. Ayan. Ngayon ay pwede bang sabay na mag-dismiss ng appeal ang Ripple at ang SEC? Ayan, ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo, ayon kay Ginoong Fagel.
Posibleng sabay po na maghain ng dismissal ang dalawang panig, pero dadaan muna ito sa formalidad or formality. Kailangan munang aprubahan ng SEC ang recommendation ng enforcement team nila. Pag naaprubahan na ito, dito pa lang sila pwedeng maghain ng joint motion para i-dismiss ang apila. Kaya kahit na optimistic po ang lahat, kailangan pa rin nating maghintay sa tamang proseso. Ngayon ay bakit po mahalaga ang kasong ito sa buong crypto industry? Yan, hindi lang ito laban ni XRP, kundi laban po ito para sa buong crypto space. Kung matalo po ang SEC sa huli, malaking epekto ito sa mga susunod na kaso nila sa iba pang crypto projects tulad ni Solana, Cardano at iba pa. Kapag tuluyang natalo po ang SEC dito, mas lalakas po ang kumpiyansa ng mga crypto developers at investors na hindi agad-agad sila mabubueltahan ng gobyerno para itong panalo, hindi lang para kay Ripple kundi para sa buong decentralized economy. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Para po sa atin bilang mga Pinoy investors, lalo na sa mga may hawak kay XRP, ay magandang balita po ito. Posibleng tumaas po ang presyo ni XRP kapag tuluyang natapos ang kaso at na-clear ang kanilang pangalan. Kapag wala ng legal na hadlang, ay posibleng bumalik po si XRP sa mga major exchanges. Tumaas po ang demand at muling makuha ang dating presyo nito bago po siya kinasuhan. Bukod pa dyan, magiging mas confident din ang mga Pinoy traders na pumasok sa crypto kapag nakita nilang kaya palang manalo ng mga crypto projects laban sa mga regulators. Maaring bumalik po ang tiwala sa industriya. At bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin malaking aral itong kasong ito. Una ay pinakita nito na hindi po basta-basta matutumba ang mga malalaking crypto projects tulad ni Ripple. Pangalawa ay pinatunayan nitong may hangganan din ang kapangyarihan ng mga regulators tulad ng SEC. Ang importante po dito ay yung balanse or yung balance. Kailangan po talaga na may regulation pero hindi po dapat pinipigilan ang innovation. Kung totoong iuurong na ng SEC ang kanilang kaso, isa po itong hakbang tungo sa mas malinaw at patas na crypto regulation sa buong mundo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.